Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, ang Ninoy Aquino International Airport papalitan ng Ferdinand E. Marcos International Airport. Short to say na ang NAIA papalitan sa pangalan ni Ferdinand Marcos. Yan ang magiging topic natin ngayon. Okay? So ito ay may pinasa itong bill si Congressman Arnie Teves na papalitan nga niya yung NAIA sa pangalan ni Ferdinand Marcos. At itong si Mo Twister pumalag dito. So ito ang isa sa mga topic natin. Okay? Papaliwanag ko to. Pangalawa na nating pag-usapan ay itong si Lito Atienza may advice kay President Bongbong Marcos. Mag-advise na. Pero nung panahon ng kampanya, batikos ng batikos sa mga Marcoses. Ngayon, mag-advise na. Ano yung kanyang advice? Yan ang ating itatalakay, isa sa mga topic natin. Ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin itatalakay ang mga topic natin, importante na i-like nyo itong video. Okay? Kasi, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? I-like nyo itong YouTube video natin. Okay? At i-subscribe ito yung Donmar TV channel natin. Subscribe at hit the notification bell para lagi kayong ma-notify sa update ni President Bongbong Marcos. Okay? So like na. 1, 2, 3, go! Like na dyan. At i-subscribe na. 1, 2, 3, go! Okay. Maraming salamat. Okay. So, punta tayo dito sa first topic natin. Itong si Congressman, Arnie Teves, na gusto niyang papalitan yung pangalan. Yung sinasabi ko kanina. Ito yung balita sa Daily Tribune. Yay or nay, NAIA to FEMIA. For short, in-abbreviate nito, short for short ito eh. Kung sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport papalitan sa pangalang Ferdinand E. Marcos International Airport. Mga dilawan. Inggit. Ferdinand E. Marcos International Airport. The proposal is from Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Congressman ito ng Negros Oriental, si Arnie Teves. Siya yung nagpasa ng bill, who thinks it merits giving credit where credit is due. Gusto niyang papalitan ito sa pangalan ni Ferdinand E. Marcos kasi nasa kanya ang credit eh. Proyekto ito ni Ferdinand Marcos noon. Okay? It is more appropriate that it would bear the name of the person who has contributed and left a legacy that makes the Philippines a center of international and domestic air travel, who has instituted and built or conceptualized the project, making it the pride of our country. Okay, nagiging proud tayo dito sa ginawa ni Ferdinand E. Marcos. Tama nga naman si Teves, may point siya dito. In 1972, Marcos, through an executive order, authorized the development of the Manila International Airport, originally a U.S. Air Force base, to match the demands of the coming decades. Okay. May nakalagay pa dito, where na you? Dito na mi sa FEMIA. Okay. But dahil dyan, pumalag yung mga dilawan. Isa na dito si, Mo Twister. DJ Mo Twister. React to the bill renaming NAIA after Marcos. Pumalag siya kasi papalitan na nga yung pangalan ng NAIA. At pangalan pa pangalan pa ng hindi nila gustong tao. Isa sa mga nag-react sa inahing panukalang batas ng isang sulon na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at ipangalan kay Ferdinand E. Marcos, ang celebrity DJ na si Mo Twister. Ayan, kilala nyo yan? Ayan, si Mo Twister. Galit na. So, ito yung tweet ni Mo Twister. Last year, I said it would likely to take 6 months
in a BBM administration to see movement to change the name of the airport. I said it would be inevitable but not in the first few days or months. Vanity can't be important. Na-surprise siya guys, itong si Mo Twister. Kasi, akala niya, pag itong si President Bongbong Marcos na ang magiging presidente ng Pilipinas, sabi niya, I think mga 6 months lang mapapalitan na itong NAIA. Pero hindi nakarating ng 6 months. 6 days lang gusto nang papalitan ni Teves. May point nga naman itong si Congressman Teves, no? Kasi mas karapat para sa akin, no, mas karapat dapat si Ferdinand Marcos dito. Hindi si Ninoy. Oh, pinatay nga si Ninoy diyan, binaril siya diyan sa airport. Pero it doesn't mean na ilagay natin ang name niya. Wala siyang contribution diyan. At yung kung sino man ang may gawa sa kay Ninoy Aquino, hindi natin alam. Para sa akin, hindi naman si Ferdinand Marcos ang may gawa doon. Nag-advise pa nga itong si Ferdinand Marcos kay Ninoy Aquino na huwag kang pumunta dito sa Pilipinas kasi may banta yung buhay nyo. Meron akong mga theories dyan kung sino ang may gawa. No? Search nyo lang sa internet. Search nyo sa mga books kasi iba-iba yung mga theories eh. Okay? So, para sa akin, hindi talaga magawa yan ni Ferdinand Marcos. Nag-advise nga silang Imelda Marcos dyan, di ba? Noon. So, hindi. May theories dyan. Try to research nyo. So, may point itong si Congressman Teves. Ayan si mukha ni Congressman Teves. Gusto na talagang papalitan. Kudos to you, Congressman. Meron din iba-iba ang mga komento ng mga mamamayan, taong bayan. Sabi ng iba, ibalik na lang sa Manila International Airport. Meron din nagsabi na karapat dapat si Ferdinand Marcos dyan kasi proyekto niya yan. Siya ang nagbigay legacy. Kung hindi dahil sa kanya, hindi yan magawa. Tama nga naman sa limited resources tayo noon, di ba? So, nagawa pa yan ni Ferdinand Marcos. So, ito yung meron pa dito. Noong 1987, sa pamamagitan ng Republic Act number 6639, napalitan umano ang pangalan ng Manila International Airport because paggawa ito ni Ferdinand Marcos, hindi niya pinangalanan yan sa kanyang pangalan, no? Ang pinangalan niyan ay Manila International Airport. Yan ang original name. So, Manila International Airport sa Ninoy Aquino International Airport, pinalitan yan noong 1987. Kasi si Cory Aquino na ang presidente. Kahit walang executive approval sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino bilang pag-alala sa pagkabaril kay dating Senador Ninoy Aquino sa naturang paliparan. Agad na palitan. Alam nyo naman mga dilawan. So, napalitan ito sa pangalan ni Ninoy Aquino noong 1987. Enough na. Marami ng time na Ninoy Aquino yan. Ngayon naman, Ferdinand Marcos na naman. Di ba? Noon, almost 36 years, 37 years, NAIA ang pangalan. Ngayon, Ferdinand Marcos na naman ang pangalan. Para naman, di ba? So, libre kayong mag-comment, react dyan kung ano ba talaga ang gusto ng taong bayan. NAIA, FEMIA, or MIA lang. Again, mag-comment, react kayo kung tama ba ito na papalitan itong Ninoy Aquino International Airport, papalitan ito ng Ferdinand E. Marcos International Airport. Payag ba kayo dyan? O ibalik na lang sa dati na Manila International Airport. Libre kayong mag-comment, mag-react sa issue tungkol dito. Okay? Walang kasalanan dito si President Bongbong Marcos kasi he is only the president. Wala siyang kasalanan dito. Gusto lang ng taong bayan na papalitan ang pangalan na yan. Isa na dito si Congressman Arnie Teves. He only represents the province or sa taong bayan. He only represents the taong bayan. Kung marami ang boboto dito sa ating congressman, no?
dyan sa ano, Congress, kung maraming boboto sa kanyang bill, talagang mapapalitan yan. So, iyak na naman kayo dyan, mga dilawan. Ha? So, taong bayan pa rin ang magsalita dito. Si congressman, representative lang ng tao. Marami kasing tao na gustong papalitan niyang naiya. Representative lang yan si congressman. Kudos to you, Congressman Arnie Teves. Okay? So, mag-comment react kayo sa issue na ito kung tama ba ang bill ni Congressman Arnie Teves. Okay? Punta tayo dito sa pangalawa nating topic. Pangalawa nating topic ay tungkol ito kay Lito Atienza. Kung matatandaan natin, itong si Lito Atienza ay running mate ni Manny Pacquiao bilang Vice President na batikos ng batikos sa mga Marcoses, especially sa history ng tatay ni President Bongbong Marcos, no? Many to mention yung kanilang mga media interview na talagang never again to Marcos, mga ganun ba? No? Ngayon, nag-advise siya kay President Bongbong. Mag-advise na from batikos to advice. Ito yung binalita ng Manila Bulletin. With President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. temporarily helming the Department of Agriculture, nag-react ito kasi inako nga ang responsibilidad ni Bongbong Marcos ang Department of Agriculture. Former Buhay Party List Representative Lito Atienza couldn't help but give a chief executive a piece of advice. Ang kanyang advice ay connected nga dito sa Department of Agriculture. Atienza has unsolicited advice for Marcos. Okay. Sabi ang advice dito kay Lito Atienza is gamitin raw yung Republic Act na Tariff Act. Ito ay tinawag ng Tariff Act CMTA or RA, that means Republic Act 10863, which has a provision that encourages pre-shipment inspection of all incoming containers, vans from their ports of origin. Okay, ito yung Republic Act na lahat ng mga pre-shipment, mga vans, mga containers, i-inspeksyonin ito bago ito makapasok sa ating bansa. Ito raw na Republic Act or Tariff Act, hindi raw ito ginamit sa panahon ni President Noy Aquino. Hindi rin ito ginamit raw sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ewan ko ba kung totoo ba itong sinabi ni Lito Atienza na hindi ito ginamit ng two previous president natin sa Pilipinas. Gusto niyang ipagamit ngayon kay President Bongbong Marcos kasi makatutulong raw ito sa kanyang Department of Agriculture kasi alam naman natin na maraming smuggled goods, mga substances na illegal, maraming pumapasok dito sa ating bansa, especially yung mga drugs, yung mga shabu. Pumapasok yan without inspecting, no? Dahil raw study shows that 10,000 no na mga pre-shipment containers, vans araw-araw. Iwan ko ba kung araw-araw ito or weekly ba ito na pumapasok sa ating bansa without kunti lang ang na-inspect, mga around 300 lang sa 10,000, 300 lang ang na-inspect. So meron pang mga 9,700 ang hindi na-inspect. Yan ang sabi sa article na balitang ito tungkol kay Lito Atienza. So may point rin si Lito Atienza, no? Pero ang sabi ng mga netizen sa kanyang advice, wag mo nang advisean yan si President Bongbong Marcos. Kasi mas matalino pa yan sa iyo. Alam niya yan kung ano yung gagawin. Yan ang sabi ng mga netizen. No? Oo nga, para sa akin, ang opinion ko rin ito. Okay rin naman na nag-advise ka Lito Atienza, pero wag na lang sana kang mag-advise kasi alam ni Bongbong Marcos yan. Matalino yan. Palpak ka nga kay Manny Pacquiao na ikaw yung naging vice president. Hindi ka nga nakapag-advise kay Manny Pacquiao. Ngayon, a-advise ka kay President Bongbong Marcos.
Di ba? So, sari-saring mga reaksyon ang mga taong bayan dito. Nakikita ko sa comment. Sabi nila, wag ka na lang mag-advise dito Atienza. Kasi mas matalino pa yan. Okay? Meron din na nagsabi na kung totoo ba talaga itong Republic Act na hindi ba ito ginamit ni Pinoy at saka ni Duterte. Totoo ba talaga yan? Kasi useless naman hindi yan ginamit. No? Para sa akin, hindi ako maniwala kung hindi ito ginamit. No? Pero yes, yung kanyang Republic Act na yan, 10863, talagang magagamit yan. No? Na i-inspect talaga yung mga vans, containers, pre-shipment. Marami talagang pumapasok dito sa atin ng mga illegal na mga substance. Okay? So mga export at import, inspection yan lahat. Especially sa Department of Agriculture na tututukan yan ni President Bongbong Marcos na mga goods na import and export. Importante yan. Yan ang sabi ni Lito Atienza. Pero hindi natin pangunahan si President Bongbong Marcos kung bakit siya mismo ang mag-handle dito sa Department of Agriculture. Kasi expert ito rin si President Bongbong Marcos. Para sa akin, advice ko sa iyo, Lito Atienza, wait and see na lang kay President Bongbong Marcos. Hihintayin pa natin kung ano ang response ni President Bongbong Marcos dito sa advice ni Lito Atienza. Okay, tingnan natin, no? So, libre kayong mag-comment, react kung tama lang ba itong sinabi ni Lito Atienza, ang kanyang mga advice tungkol kay President Bongbong Marcos na gamitin yung Republic Act 10863. Okay, libre kayong mag-comment, react tungkol dyan. Okay? Tama lang ba na mag-advise itong si Lito Atienza kay President Bongbong Marcos? Mag-comment, react kayo kung ano ba kayo? Okay lang ba mag-advise ito? Okay? So, yun lang. I-like nyo itong video na ito. I-like nyo itong video na ito, ha? Sa ating YouTube channel para kakalat ito sa taong bayan. Marami ditong hindi pa nakasubscribe sa akin. Donmar TV. Hit nyo yung subscribe button na yan. Okay? Subscribe na rin. At hit the notification bell para lagi kayong updated tungkol kay Bongbong Marcos. Okay? Patuloy nating ipaglaban si President Bongbong Marcos, our former President Rodrigo Roa Duterte, at ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? And see you in my next video. God bless and have a great day.